Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay sa Mateo 2, talatang 1 hanggang 12. Ito ang sinasabi. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa mga silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. O kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumagon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang napauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng pananaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nagiba na sila ng daan pauwi. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat o Diyos sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami o Diyos ay magpatuloy sa hamon ng buhay dito sa mundong aming kinagalawan. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang panahon na iyong ibinigay
para sa iyong mga anak. Salamat dahil nawala na po ang mga bagyo, ang mga ulan. Marami pong salamat. Bagamat marami pong naapektuhan sa kalamidad na dumating sa aming bayan. May mga lugar, o Diyos, na hanggang sa ngayon ay baha pa. May mga lugar din, o Diyos, na nasira ang kanilang mga tahanan. Panginoong Diyos, Ikaw ang mag-build sa mga tahanang nasira-sira, Panginoon. Tulungan mo po ang mga anak mong ito. At patuloy mo silang bigyan ng lakas upang ang kanilang mga tahanan ay kanilang maitayo muli mula sa pagkasira ng mga bagyo, Panginoon. Tumulungan mo po ang iyong mga anak. Pagpalain mo po sila financially upang ikanilang maipagpatayo muli ang mga tahanang nasira, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dalangin ko po ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente, sa kanyang mga kabinete, na tulungan nila ang mga nangangailangan, Panginoon. Lalong-lalo na, o Diyos, yung mga nasiraan ng mga tahanan dahil sa bagyo, Panginoon. Naway maawa sila na ang bayan ay nahihirapan dahil sa mga kalamidad na dumarating sa aming bayan. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin at pagalingin, o Diyos. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdamang kanilang nararanasan, Panginoon. Lord, Ikaw ang Jehovah Rapha, mapagpagaling ng Diyos kahit anong uri ng karamdaman, o Diyos. Ito may maging diabetes, hypertension, sakit sa kidney, at iba pa, o Diyos, mga ubo, sipon. Lord, pagalingin mo po ito. Abutin mo po ang mga katawan ng aming mga kaibigan na meron itong karamdaman ito upang sila, o Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa aming Diyos at sa aming kapwa. Amin ding inilalapit sa iyo, o Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe, o Diyos. Lalong-lalo na, o Diyos, sa mga nagmumotor. Dahil marami pong mga nasisira ng mga kalsada, may mga butas. Lord, gabayan mo po ang mga kaibigan namin ito na patuloy na lumalaban ng patas para sa kanilang pamilya, Panginoon, para sa kanila kabubuti ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, Ikaw ang siyang patuloy na gumabay sa iyong mga anak na ito. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nasa ibang bansa nagtatrabaho, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Dahil sila po ay naghirap, nagtiis na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay para lang mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord, ilayo mo po sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, saan man sila nagtatrabaho, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagmamigrate o nanirahan na sa ibang bansa, katulad ng United States, Canada, Australia, New Zealand, at iba pa, Panginoon, na sila ingatan mo sa lugar kung saan sila naninirahan, Panginoon. Naway magamitin mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita at magliwanag sila, Panginoon, sa lugar kung nasaan sila na ngayon nakatira, Panginoon.
Gamitin mo sila upang ang iyong mga salita ay maibahagi sa buong mundo, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mga matatanda na, ang mga senior citizen na. Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo po sila sa anumang mga karamdaman. Ikaw, O Diyos, ang siyang pagpandong sa kanila sa araw-araw ng kanilang buhay upang ang kanilang buhay ay madagdagan, Panginoon, at hindi sila magkaroon ng mga karamdaman na papahamak sa mga matatanda, Panginoon, sa mga senior, O Diyos. Dalangin ko rin, O Diyos, ang aming mga magsasaka magmula sa mga mangingisda, Panginoon, sa karagatan. Maraming salamat dahil pumayapa na po ang aming bansa, ang mundo, at maaring pumayapa na po ang karagatan. Salamat, O Diyos, upang makapaghanap buhay ang mga kaibigan naming mangingisda, Panginoon. Naway tulungan mo sila at bigyan mo sila ng proteksyon sa laot ng karagatan upang hindi sila mapahamak, Panginoon. Maging ang aming magsasaka na nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, sila po'y ingatan mo sa kanyang pagsaka. Lalong-lalo na ang mga pananim nila, Panginoon, na hindi nawa magkaroon ng isang baha, Panginoon, upang masira ang kanilang mga pananim. Bagkus proteksyonan mo po ito para ito po ay tumubo at magkaroon ng bunga, Panginoon, at magkaroon ng ani para sa iyong mga anak na nangangailangan ng mga pagkain, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating magbubulay-bulayan o pag-aaralan ngayong umaga yung The Visit of the Wise Man. Ayan. The Visit of the Wise Man. Ang pagdalaw ng mga pantas na kilala rin bilang mga mago sa sanggol na si Jesus gaya ng isinalaysay sa Ebanghelyo ni Mateo ay isang mahalagang pangyayari sa tradisyong Kristiyano. Itinampok din nito ang mga tema ng pananampalataya, pagsamba, at ang pagiging pangkalahatan ng mensahe ni Jesus. Ang mga pantas na ginagabayan ng isang bituin ay naglakbay mula sa silangan hanggang sa Jerusalem. Hinahanap ang bagong silang na hari ng mga Hudyo. Ang kanilang paglalakbay na udyok ng isang celestial sign ay nagpapakita ng kanilang pagiging bukas sa pambihirang bagay at sa kanilang pagpayag na hanapin ang banal. Ayon sa verse 1 hanggang 6, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing
bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Ayon naman sa Mateo, Kabanata 2, talatang 7 hanggang 12, ipinapatawag ni Haring Herodes ang mga pantas. Kilala rin natin bilang Magi. No? Pagkatapos nilang bisitahin siya, hinanap ang bagong panganak na hari. Pribado niyang tinanong ang mga ito tungkol sa hitsura ng bituin upang matukoy ang edad at lokasyon ng bata. Pagkatapos ay inutusan sila ni Herodes na hanapin ang bata at iulat muli upang sambahin din niya ito. Gayunpaman, ito ay isang panlilinlang ni Herodes dahil sinadya ni Herodes na saktan ang bata. Palihim na ipinatawag, no? Palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas. Malamang na maiwasan ang pagkaalarma o paghihinala ng publiko. Tinanong niya ang mga ito ng eksakto kung kailan lumitaw ang bituin. Isang mahalagang piraso ng impormasyon para sa kanyang mga plano. Inutusan sila ni Herodes na hanapin ang bata at iulat muli upang sambahin din niya ito. Ngunit ito ay isang daya, no? Isang panliling lang. Sinundan ng mga pantas ang bituin sa Bethlehem at nagbigay ng mga regalo na sa bagong silang na si Jesus. Pagkaalis ng mga pantas, napagtanto ni Herodes na nilinlang nila siya at inuutos ang massacre of the innocent. No? Inutos niya na masakirin ang mga inosente, yung mga bata. Pinatay ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem na wala pang 2 taong gulang. Batay sa impormasyong nakalap niya mula sa mga pantas. Ito isang patnubay ng isang bituin, no? Isang tala o malaking bituin ang nagsabog ng liwanag na naging patnubay ng 3 haring mago buhat sa silangan upang matuntun ng sabsabang sinilangan ng sanggol na magiging hari ng mga hari. So ang mga pantas ay pinamumunuan ng isang bituin na kanilang binibigyang kahulugan bilang tanda ng pagsilang ng isang bagong hari. Itinatampok dito ang kahalagahan ng paghanap ng banal na patnubay at magiging bukas sa mga tanda at simbolo. Ang mga pampagsamba at mga regalo, no, noong nang natagpuan si Jesus, ang mga pantas ay lumuhod at sumamba sa kanya na iniharap sa kanya ang mga regalong ginto, kamangyan at mira. So ang gawain ito ay sumisimbolo sa pagkilala, no? Ito'y sumisimbolo sa pagkilala sa pagka-Diyos ni Jesus at sa pag-alay ng pinakamabuti para sa Kanya. Kung may nagligtas ng ating buhay, mga kaibigan, ang nararapat lamang na tugon ay pasasalamat, di ba? Pasasalamat. Kung binigyan tayo ng isang regalo, kaibigan, na hindi natin kayang bilhin o bayaran,
ano po ang ating sasabihin? Ipinapaabot natin ang ating taus-pusong pasasalamat sa nagbigay, di ba? Oo. So, ang pagsamba ay ekspresyon ng ating pasasalamat at pagkilala sa Diyos. Iniligtas tayo ni Jesus, mga kaibigan. Inibig tayo ng Diyos ng walang kondisyones. Sa ating pagsamba, kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos bilang manlilikha ng lahat ng bagay, gayon din bilang ating tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya nga, ang pagsamba ang isa sa pinakamataas na tungkulin at pribilehyo para sa individual na mananampalataya at para din sa ating iglesia. So, ang pagsamba ay isang gawain ng pagdiriwang sa personal na relasyong ito. Sa pamagitan ng pagsamba, mga kaibigan, nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos. Nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos. Sa pamagitan ng pagsamba, kinikilala natin ang Kanyang pagiging Panginoon at ang Kanyang pagiging pagka-Diyos. So, sa anumang kaparaanan, sa pag-awit, pagsigaw, pananalangin o iba pang aksyon, sa puso ng pagsamba ay ang ekspresyon ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Dapat tayong mamuhay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ngunit, hindi niya inaninais ang isang malamig at hindi pinag-isipang pagsunod, mga kaibigan. Ayon sa Deuteronomio, Kabanata 6, talatang 5, at iyong iibigin ang Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito ngayon ang pangkalahatang mensahe ni Jesus, mga kaibigan. Ang mga pantas na lalaki na kumakatawan sa mga hintil o Hudiyo na mga tao ay dumating upang sambahin si Jesus, na nagpapahiwatig na ang kanyang mensahe ay hindi limitado sa mga Hudiyo, kundi para sa lahat ng mga bansa. Kasama tayo, mga kaibigan, mga Pilipino. Ang Diyos ay kumikilos upang muling itatag ang kanyang paghahari sa nilalang sa pamagitan ng tao sa katauhan ng darating na hari at kanyang kaharian. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin, Pansinin ang maingat na pagpili ng mga salita. Una, kinikilala natin na ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay tungkol sa Diyos. Siya ang pangunahing tauhan, mga kaibigan, dito sa likod ng literatura sa pagkilos sa Biblia. Ngunit ang Diyos ay aktibong kumikilos sa paggawa ng ilang mga bagay. Muli niyang itinatag ang kanyang paghahari sa kanyang nilalang. Ang paghaharing ito ay unang ipinagkatiwala sa sangkatauhan sa paggaglalang. Ang sabi ng Diyos, lumikha tayo ng tao sa ating wangis. Ayon sa Henesis, Kabanata 1, talatang 26. So, ang original na forma ng Hebreo ay nagbibigay katuwiran sa saling lumikha tayo ng tao bilang ating wangis. So, sa madaling salita, ang tao ay ang kinatawan ng Diyos sa buong kaharian ng nilalang. Unang kasamang hari ng Diyos na maghahari
no, maghahari sa kanyang lugar. Ang katuparan ng propesiya, mga kaibigan, na ang pagdalaw ng mga pantas ay tumupad sa hula sa lumang tipan tungkol sa isang bituin na nagmumula kay Jacob, na nagbibigay diin sa papel ni Jesus bilang ang ipinangakong Mesiyas. Ang kwento ng mga pantas, mga kaibigan, ay naghihikayat sa mga mananampalataya, tayo mga mananampalataya, na hanapin ang Diyos. No? Hanapin ang Diyos. Kung hindi mo pa nakita ang Diyos, kaibigan, hanapin mo siya. No? Hanapin mo ang Diyos tulad ng paghahanap ng mga pantas sa bagong silang. Maging bukas sa mga bagong paghahayag at ialay ang kanilang mga kaloob at talento sa paglilingkod sa Diyos. No? Kung ikaw man, kaibigan, ay may talento sa pag-awit, umawit ka ng papuri para sa Diyos. Hanapin mo ang Panginoon. Papasukin mo siya sa iyong puso, kaibigan. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat sa mensahe ng isang bata na isinilang sa sabsaban upang kami, O Diyos, ay iligtas sa aming mga kamalian. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na sumamba sa iyo bilang aming hari at aming tagapagligtas. Pagpalain mo po ang mga anak mo na patuloy na nakikinig, sumasamba sa iyo. Ingatan mo sila anumang oras, anumang bagay na kanilang ginagawa. Puspusin mo sila ng pagpapala sa araw na ito upang sila, Panginoon, ay hindi matutukso sa anumang mga pagsubok sa buhay na aming mararanasan dito sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.